yung style niya pag-uwi yan daw. Hello po, magandang hapon po. Friday holiday. Ano po, nandito po kami sa Paradise Site. Dito po sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balutondo, Manila, upang andugan ng Panginoon Diyos ng isang awitin, kay buti-buti mo, Panginoon. Okay? 1, 2, 3. Kay buti-buti mo, Panginoon, lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Iyong kahawahay pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na amin nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kung magmahal. Iyong awahay kaaway walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Salamat po, Panginoon Diyos. Minsan pa, samahan mo kami sa aming pag-aaral ng Ebanghelyo sa oras na ito. Ito po ang aming kahilingan, panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay? Tatay Ogos, mag-aaral naman po tayo ng salita ng Diyos. Ito po. Ngayon po ay Friday holiday. Ayan. Nandito po tayo sa Paradise Site upang magsagawa ng Garden Bible Study. Ayan, ano po, nakikita ninyo? Ito ang ating lugar na pagdarausan ng Garden Bible Study. Ano po, ayan. Ayan po sila Tatay Ogos. Ayan. Ang ating pong papaksayin ngayon, yung nangyayari ngayon sa ating kapaligiran na nangyayari ngayon, yung mga nababalita sa kahapon, news, naging sariwang balita kahapon, at salamat sa Diyos, dahil yung pong mga tinatawag na wanted sa Pilipinas na tumatakas kasi sa ibang bansa sila pupunta. Ngayon po ay nakulimbat na po sila sa ibang bansa at aarapin na nila yung kanilang mga kaso. Ano po, yan. Yun tungkol sa mga involvement ng Pogos kung tawagin. Kasi po yun ay mga Chinese business ng Pogo na ginamit po sa sari-saring kriminalidad. Ano po, nangyayari. Dito sa Biblia, Tatay Ogos, tignan natin sa Genesis chapter 3.
Do sa Genesis po, chapter 3, verse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Tungkol sa kasaysayan ng unang tao, si Adan at Eva, kung paano sila nahulog sa kasalanan, na ang may gawa ay si Satanas. Magdalas ka ba mo? Ano po? One hanggang kampano. Genesis chapter 3, verse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Hanggang 6. Babasahin ko. Opo. Ang ahas ay pinakatuso sa lahat ng hayop na lilikha ng Panginoon, Yahweh. Isang araw, tinanong ito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayo kakain ng anuman punong kahoy sa halaman? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ang anumang bunga sa alamanan. Wag lamang yung bunga ng puno na sa gitna yun. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin ni hipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ang ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ang Diyos. Sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga yun ay makakaunawa kayo. Kayong magiging parang Diyos at nalalaman nyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin sa babae at ang palagay niya masarap ang bunga nito. Naisip din niya nakahanga-hanga maging marunong, kaya pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Ayan. Yung dito sa kasaysayan ng Garden of Eden, si Adan, Eva at si Ahas. Yung Ahas, kinausap si Eva. Maliwanag ang conversation nila sa tagpong yon. Dito pinapakita ng Ahas ang kanyang kasinungalingan, ang kanyang paglaban sa salita ng Diyos na sinabi naman ni Eva. So nanaig si Satanas o yung Ahas at nahulog si Eva. Ano po? Nahulog si Eva. At pumitas siya ng bunga. Kasi nga po, ang tingin niya sa bunga, napakagandang kainin. So, kinain niya at pinakain niya si Adan. Kumain silang dalawa. Ano po? Kumain silang dalawa. Ano po? So, si Eva po ang unang biktima. At nadamay nadamay si Adan, ang lalaki. Ano po? Yan, ano? Nakita natin yung kasaysayan nila. So, nakita po natin yung ahas gumagawa. Ngayon, punta tayo sa
pahayag. Tatay Ogos, pahayag. Yung binasa natin kanina, Enesis. Sa ibang lingwahe, yung Enesis pa simula. Ngayon pupunta na tayo sa pahayag, yung uling chapter ng Bible. Ang sabi dito sa 12, chapter 12 po, Tatay Ogos, ng pahayag. Ano? Basahin nyo po yung tawag dito. Sa verse 9. Pahayag 12:9. Ayan. Dito pinakikita yung ahas doon sa Garden of Eden sa panahon ni Adan at Eva kung gaano nakalaki at ano ang katangian. Opo, pahayag 12:9. Kung ano ang katangian ng ahas doon sa Enesis. Ano po? Basahin. Opo. Itinapon ang makalaking dragon, ang matandang ahas at tinawag na Diablo at Satanas na nagdaraya sa buong sanlibutan. Tinapon siya sa lupa kasama lahat ang kanyang mga kampon. Yan ano? Ano daw po ang trabaho ni Satanas? Ay, anong nakalagay dito? Na nandaraya sa buong sanlibutan. Nagsimula po ang pandaraya ni Satanas sa panahon ng unang tao na yung mag-asawang Adan at Eva. Nadaya po si Eva at dinamay niya si Adan na kanyang asawa. Kasi po, kaya si Eva po ang dinaya niya kasi po yung babae mahina. Mahina, no? Kaya siya nadaya. Yan din po sabi ni Pablo sa sulat niya sa Korinto, si Adan ay si Eva ang nadaya. Ano po? Tingnan natin ano. Anong naging bunga ng madaya niya ang unang tao tungkol kay Adan at saka kay Eva. Ito po. Tatay Ogos, babalik kang muli doon sa Genesis chapter 3, Tayo Ogos. Simulan mo na yung babasahin naman sa chapter 3 verse 14. Genesis chapter 3 verse 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yan. Ito naman ang naging bunga sa pandaraya ni Ahas. Na yung ahas na dito sa Genesis chapter 3 na binasa natin, siya rin po yung ahas na tinutukoy ni Juan doon sa pahayag na kasilaki na ng dragon. Naging dragon na siya. Sipin niyo po yan, ano? Mula sa ahas, naging dragon. Di ba napakalaki na? Yan. Tatay Ogos, pag-ibasa mo pag nakita mo Genesis chapter 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yan. Basahin po. Opo. Yung tatlo hello, snake kita. At sinabi ng Panginoon Yahweh sa iyong ginawa may parusan dapat na ikaw lang lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon,
ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo, binhin niya, lagi kong paglalabalin. Yan. Ang binhi niya ang dudurog sa inyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Sa babae naman ito ang sinasabi, sa pagbubuntis mo, hirap daranasin at sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki yung nanasain. Papasakop sa kanyang siya mong susundin. Ito naman sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka iyong asawa, ang iyong kainin, ang ipagbabawal kong bunga. Dahil Pinalo ko na. dito, sinumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo, magmumula. Ang mga damo, ang tinik iyong anin, halaman ng gubat sa iyong kakainin. Sa pagod, pawis, pagkain mo'y magagaling. Maghirap ka hanggang may libing dahil sa alabok doon ka naggaling. Ang lumang alabok ay babalik ka rin. Yes, ang tinawag ni Adan, kanyang asawa, sapagkat siya ina ng sangkatawan. Ang mag-asaway, iginagawad niya ang mga damit iyaring balat sa hayop. Iyon, ano po, nakita nyo po naging bunga ng kasalanan ni Adan at Eva. Nasa Garden of Eden sila. Kompleto na po doon eh. Yung pagkain nandun na. Kung bakit ba naman, yung isang puno pinagbawal ng Diyos, huwag pakikialaman yung bunga, eh doon nakapulupot yung ahas. Dan na. Ayan, nakapulupot. Parang ganito. Yung puno yan. Yan. O, puno yan, ha. Kumbaga, andyan yung ahas. Kaya sila nag-uusap ni Eva. Ayan. So, lalong pinasarap ni Satanas yung bunga. Kaya, hindi nagatubili kumuha si Adan, si Eva, at kinain at pinakain si Adan na kanyang asawa. Then anong nangyari? Pinalayas. Isipin nyo, mula sa masarap na kalagayan, pinalayas. Isinumpa ang lupa ng Diyos. Kaya yung lupa ngayon, yung magsasaka, kahit anong gawin pong araro sa lupa, yung magsasaka, kahit anong tanggal nila yung mga damo. Bakit meron pang damo silang nakikita? Kasi nga po, doon po nagsimula, sinumpa ang lupa. Kaya ngayon, kahit anong sipag mong magsasaka, lilinisin mo yung lupa para tamnan mong palay. Pero magtataka ka, bakit meron pa rin tumutubong iba? Di po ba ganon? Si Tatay August, tanungin natin kasi magsasaka ito sa Pangasinan. O, Tatay August, ito ba yan? Na merong ibang tumutubo, di ba sa palay? Opo. Ayan. Oh. Kasalat yan eh. Huwag mong gagalawin na yan. Kasama natin yan. Ayan. Oh, kita nyo po? Kasali daw. Lahat yan. Ayan. Yun ay bunga ng sumpa ng Diyos. Sinumpa ang lupa. Kaya sabi ng Diyos kay Adan at Eva, ayan, kahit magbungkal ka ng lupa, ang makukuha mo matitinik. Diyan ka nagmula, diyan ka babalik. Oh. Nakikita nyo pa ang depresya? Pag susunod ka sa Diyos, hindi ka magkukulang. Dahil hindi sumunod yung unang mag-asawa. Hayon. Pinalayas pa sila sa paraiso.
Pero kung sumunod lang sana sila, aba, sa dami ng punong kahoy na yon, sobra-sobrang pagkain pa nila yon. Kung bakit naman yung isang pinagbawal ng Diyos ang pinakialaman? Dahil po may jablo. Aas. Yung aas po ngayon, ang ugali niya, mandaraya. Ang unang nadaya si Eva, then Adan. Tandaan niyo po yan. Ang titulo ni Satanas, mandaraya. Ang unang nadaya si Eva, yung babae. Naalala niyo yung kanta ni Eva Eugenio nung araw? Yung ano, O tukso, layuan mo ako. Eva Eugenio. Yung singer doon si Eva Eugenio pa rin eh. Ano yon? Meron lang, ano ba tawag doon? Yung nasa dulo ng dila kung hindi ko mabigkas-bigkas. Yung accidentally. Di ba? Si Eva pa kumanta. Si Eva yung karakter pa dito. Nakita nyo? Yan. Manunokso. Ngayon, nang nangangaral si Jesus, isa rin sa mga tinokso ni Satanas yan. Tignan natin. Doon sa Mateo 4.4. Tatay Ogos 4.4 ng Mateo. Tignan natin ang panunokso ng Diablo kay Jesus. Yan. Talagang pinapakita lang niya ang kanyang katangian na siya ay isang manunokso. Ayan. Dito po sa Mateo 4, chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan. Hanggang 11 na, Tatay August. Medyo mahaba, pero ganun talaga. Mateo, chapter 4, verse 1 hanggang 11. Yan. Yan naman yung ginagawa ngayon ni Satanas. Dito, Satanas na siya rito. Satanas na siya. Dito sa Mateo, ang panunokso kay Jesus. Kasi nga, ang ating Panginoong Yesus ay nagfasting siya ng 40 dias. Ayan. Siyempre, naturalmente, magutom si Jesus. Yan naman yung sinasabi ng ibang reliyon. Meron bang Diyos na nagugutom? Mga loko-loko din po yung mga reliyon na yun eh. Yung naniniwala si Jesus hindi Diyos. Ang katwiran nila, meron bang Diyos na nagugutom? Tingnan natin. Okay, nakita mo na, Tatay Ogos. Sige, pagibasa mo. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ang Espiritu sa ilang upang tuksuin ang Diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob na 40 araw at 40 gabi. Kaya siya ay nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong nga tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ng tao, kundi bawat salita nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos, dinala siya ang Diablo sa Jerusalem at bandal na lungsod at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw nga ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat ang kanyang mga anghel ikay gubilin at sa kanila mga kamay ikay alahaya. Indang mga batong paamoy hindi nasaktan, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos dinala siya sa Diablo sa isang pinakamataas na bundok at pinakita sa kanya na lahat ng kaharian sa daigdig at ang
karangyaan ng mga ito, sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirpa ka at sasamba sa akin. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoong mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos siniwanan siya ng Diablo, dumating naman ang mga anghel at siyang pinaglilingkuran nila. Amen. O, nakita nyo po, lahat ng panunokso ginawa na ni Satanas. Lahat ng kayamanan sa buong mundo pinakita na ni Satanas kay Jesus. Lahat yan ibibigay ko sa iyo. Anong kapalit? Sasamba ka sa akin, sabi ni Satanas. Kita nyo po ang pandaraya at panlilinlang ni Satanas. Kaya po itong ating pinapaksa, alam nyo po, kanina sinimulan ko yung ating intro tungkol sa mga nahuling mga wanted sa Pilipinas, yung mga babae na involved po sa Pogos. Ngayon nahuli po sila sa Indonesia. Ano po, nahuli. Ibabalik dito para managot po sa batas. Ano? Ngayon, nandahil po sa Pogo na yan, ang dami pong mga tao pinatay. Na yung Pogo sana, kung ginamit lang nila sa tamang hanap buhay talaga, maganda. Pero ano pong nangyari? Yung mga wanted na in-check doon sa kanilang bansa, itinapon dito sa Pilipinas. At dito po sila pa ay namayagpag dahil po marami silang pera. Nagtayo po sila ng negosyo ng Pogo. At ang Pogo na yan, naging pugad ng krimen, kidnapping, rape, parang mga torture. Yung iba, pinapatay. Binabaw na lang yung mga bangkay doon na lang. Naging pugad ng kasamahan ng negosyong yan ng mga dayuhan po. Nung mabulgar yan, ayan nga nangyari. Habang iniimbestigan po sa Senado at sa Kongreso, ayan, dumidiskarte sila paano sila makatakas. Yan ang may kagagawan dyan, si Satanas. Ang trabaho ni Satanas, dito babasahin natin sa susunod na babasahin natin, ano? Yung binasa natin tungkol sa pandaraya ni Satanas. Nadaya niya po yung unang tao, si Eva, then Adan. At pagkatapos, inattempt niya pandayain si Jesus. Sa panahon na si Jesus, nag-ayuno siya ng 40 días. Hindi siya kumakain, araw at gabi. Pero, siyempre, anak ng Diyos si Jesus, hindi mananalo si Satanas doon. Ito, Tatay Ogos 1:10, pakibasa po. Itong 1:10, sinabi ni Jesus, si Satanas na parito dito sa lupa nating kinalalagyan upang magnakaw, pumatay at manira. Ano po? Yan. Yung magnanakaw po dyan na mababasa, maririnig, referring to Satanas yan. Si Satanas po yan. Ayan. Ano po? Tingnan nyo po dyan. Kaya kahit tayo gumawa ng masama ng tao, nakakagawa siya ng masama. Ayan, ano? This po. 1 chapter 10 verse 10. Yan. Pareho tayo nakapula, Tatay Ogos. Happy Valentine sa iyo. Number 1 Jis. Yan. Tompiang Jis, sabi na magwiweting. Opo. 10. 1 Jis. Ilan po? Oh. Yung maririnig nyo sa babasahin ni Tatay Ogos na magnanakaw, at tinutukoy po dyan si Satanas na magnanakaw. Ano po? Ayan.
nga kasi yun. Konti na nga ang labak. 125. Ayan po, babasahin ni Tatay Ogos. Dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay makaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Sa ano, Tatay Ogos, ha? Tintin yan. Oo, gis lang, ano? Opo. Ayan, yan. O, sige po. Tama po yung binasa nyo. Ulitin nyo na lang, Tatay Ogos. Dumating ang magnanakaw para lamang magnanakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang mga tupa ay makaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Amen. Ano? Yung magnanakaw po dyan, si Satanas yan. Ano daw ang katangian ni Satanas? Magnakaw? Ano pa? Manira. Manira, pumatay. Yan. Yung napanood ko kahapon sa Kongreso ng EGK Quad Committee, pinaliwanag ng dalawang inmate doon, pumatay sila ng inchik. 3. Pinapatay sila ng gobyerno, sabi nila. O, kita nyo po. Yun ang trabaho ni Satanas, ang pumatay. Kaya si Satanas po ang may utos doon na yung dalawang inmate, isang rebel returnist at saka driver ng jeep lang, yun po ang ginamit ni Satanas upang patayin yung 3 inchik sa loob ng Bartolina. Wala silang kasama, 5 sila. 2 yung inmate at saka 3 yung inchik. Ang sabi doon, dinuguhan. Ibig sabihin po, madugo. Kaya ginamit yung salitang dinuguhan. Ginawang dinuguhan. Nung itong katatapos ko lang ng home Bible study, sabi ng isang tatay, ganyan ang mga tao ngayon, hindi na takot pumatay, sabi niya. Kasi nga po yan, ang trabaho ni Satanas para pumatay. Sinong gagamitin ni Satanas? Tao. Sinong papatayin ng tao? Tao rin. Kaya ang kasabihan nga nila, ang sinasabi ng mga sinaunang tao, ang tao daw ngayon kung pumatay ng tao, parang pumapatay lang ng hayop. Walang damdamin. Kasi kung meron ka nga naman damdamin, hindi mo papatay ng kapwa-tao mo. Kaya ginamit yung salitang hayop. Kasi yung hayop, pagkain lang. Kaya wala kang damdamin. Kaya kung patayin nila yung hayop sa matadero, ganun-ganun din po. Kasi nga, pagkain po yun. Pero ang tao hindi pagkain. hindi pagkain ng tao. Tao yan. Yan. Kaya, yan po, Kaya kaibigan, dito pinakita lang natin sa kasulatan kung paano ang ginagawa ni Satanas sa mundong ito. Maliwanag ang sinabi ng Biblia. Paulit natin kay Tatay Ogos. Tatay Ogos, yung 12:9 ng Apokalipsis, pakibasa mo lang. Panguli natin yan. Anong sinabi dyan ni Juan sa kanyang sulat tungkol kay Satanas? Saan yun? Sa payag? O, pahayag. 12:9 lang po. Yung kanina. Opo. Tarin siya. Tinapon ng napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinawag na Diablo at Satanas, na nagdaraya sa buong salibutan. Tinapon sa lupa kasama lahat ang kanyang mga kampo.
Ayan ano. Saan itinapon? Sa lupa. Nasaan ang mga tao? Nasa lupa. Kaya yung tao ngayon, ang ginagamit ni Satanas para pumatay ng kanyang kapwa-tao. Na mahigpit na ipinagbabawal ng Biblia yan. Sa 10 utos, huwag kang papatay. So, nakita nyo na po ano. Kaya dito makikita ninyo ang katangian ng taong masama. Hindi po masama ang tao. Walang nilikha ang Diyos na masama. Lahat ng nilikha ng Diyos ay napakabuti, napakaganda. Bakit siya naging masama? Kasi nga po, pinakialaman ni Satanas ang nilikha ng Diyos. Nakialam siya. Kaya po, naging pangit. Nasira ang ginawa ng Diyos. Kaibigan, kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay nyo kay Jesus, panahon na para isuko nyo. Kasi pag hindi nyo isusuko yan, gagamitin lang kayo ni Satanas. Totoo yan. Pag hindi nyo sinuko ang buhay nyo kay Jesus. Maraming po salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa oras na ito. Napakabuti mo, Panginoon. Tama ang iyong turo at aral. Dapat isuko na namin sa tunay na hari ng aming buhay, walang iba kundi si Jesus. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, hawit tayo, Tatay Ogos. Diyos ay pag-ibig. Yan, hawit na naman po tayo. Walang katapusan pag-ahawit. Dapat lang hawitan ng Diyos. Bakit po? Diyos yun eh. Ano? Yeah. Ayan po, ano? Tingnan nyo po ang paligid. Garden yan, garden. Ayan. Ito po, Diyos ay pag-ibig. Ano po, yan, nabitin natin. 1, 2, 3. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso't kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang luklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso't Diwa, tayo'y isa lamang, kahit nagtayo magkawala. Pagkat ang Diyos natin is ng pag-ibig, magmahalang tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin ang ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang siyang sumako sumako sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At Kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos Ay ay pag-ibig. pag-ibig.
Maraming po salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na ito na pinagtagumpay mo po ang iyong Garden Bible Study. Pinakain mo kami ng aming pagkain pang kaluluwa, sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Kaibigan, minsan pa, ano po? Like, share and share. Kayo naman na share kayo ng share. Ano po, maganda po mag-share tungkol po sa salita ng Diyos. Yan. Ano po? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa tahanan o pamilya ni Tatay Ogos at Nanay Clarita. Yan po. Ano po? Dito po sa Paradise Site, Barangay 128, Zone 11, District 1, Balot, Tondo, Manila. God bless us all po. No? Bye-bye.